Alright, POV. Ikaw ay kakabalik mo lang sa Davao City for after 10 years, no? So ito na yung hitsura. So ito na yung hitsura ng Davao City after 10 years, no? Na kayo andito. POV lang ho to, ha? No? Kunyari nga, nakatira ka ng Davao City dati o umalis din ng Davao City para lumipat ng ibang bansa. So kayong manirahan kasama ang pamilya for greener pasture at kung ano pang mga kadahilanan for work, trabaho, lahat. So ito yung makikita ho ninyo. So dito pa rin tayo sa may GP Laurel na siguro ito, no? Ano siya, intersection or GP Laurel, pinakaunang bahagi ng GP Laurel. Tapos anahan ay Gaisano Mall of Davao. So mali pala yung sinabi ko na pinakamalapit na mall sa downtown area. Let's say Davao City Hall, pinakamalapit ay SM. So it's Gaisano Mall pala, no? Like walking distance lang siya. So time check tayo, it's 4:58. Ibig sabihin ho niyan, peak hour kami dito sa ganyang oras. Kaya mangyari ay hindi kami makakapag-biyahe dito ng ganun ka bilis, no? Sa speed limit na 30 km per hour gawa nung napaka-traffic, daming sasakyan, daming tao sa Davao City. We're more than 2 million population na sa Davao City. Tapos dagdag pa yung mga dito nag-aaral, dito nagtatrabaho na mga taga-ibang probinsya, ibang rehiyon. For example, South Sargent region, mga taga Caraga region in the Bukidnon, no? Dito sila sa Davao, mga taga Barm, of course, dami rin dito, mga nag-aaral dito, nagninegosyo, tatrabaho yung iba. So sobrang daming tao ng Davao City. So indeed a metropolitan city, the third tier of the Philippines. Siyempre kapag tayo bagong dating lang sa lugar, I mean bagong balik na, so mamamangha tayo sa mga hitsura ng mga tao. Kasi siyempre 10 years ago hindi naman ganyan ang formahan ng mga taga Davao, hindi ganyan ang formahan ng mga tao. So ngayon hindi ko alam, no, kung may pinagkaiba ba. Basta dati ako, for example back in 2006, 2005, 2005 hanggang 2010, yung formahan namin dito ay yun na nga, mga imo-imo, no? Kasi kasagsagan yun ang kasikatan ng Windy, Avril Lavigne, if I'm not mistaken, no? Kung existing pa ba si Avril Lavigne that time. Pero ano kasi yan, Green Day, My Chemical Romance, so yung mga bandang pinapanood, Paramore, yung mga sikat na mga singer, mga celebrity o mga influencers, no, sa mainstream na napapanood natin lagi. Kaya yung mga formahan ng mga tao back in early 2000 hanggang 2010 ay ganun. May mga bangles na porsidas, parang bracelet ganun, no, nagawa sa mga metal. May mga nose piercing, ganyan, maraming mga ear piercing kasi nga emo. So ngayon kakabalik mo na sa Davao City, talagang mamamangha ka sa mga formahan ng mga taga rito. Maaaring iba na siya sa mga nakasanayan nating makita nung araw. So dahil nakita ko na mas mabilis palang maglakad na lang kumpara sa magsakay, kaya ito, bababa tayo at walking vlog lang tayo dito sa Davao City. Alam ko maraming mga taga Davao na gusto ang mga gantong content, no? Gantong mga ganap natin sa vlog, lakad lang, no? So hindi pala advisable, no, na magsakay ng jeep from Ateneo de Davao University. Kaya lang naman palang nakarin. Lapit lang pala. So go signal na siya, pero ang bagal pa rin ng mga sasakyan. Kasi nga, 20-30 kph ang speed limit sa mga main thoroughfare, downtown area, gaya nito. Lakad lang dito mga tao, walking lang, mas mabilis pa, no? Tsaka makapag-exercise ka pa. Samantala kung asa jeep ka lang, ayan si madam, picture taking si madam kasi maganda ang lugar. Ako maliit ba? Shout out kay ma'am, shout out. So dito yung mga ambulance vendor namin or sidewalk vendors. Makikita na natin ito sila dito kapag hapon, no? Gabi.
So hindi sila pwedeng magtinda dito by daylight, no? Kasi bawal yun. Tsaka bawal dito yung walang gulong na mga vendors. Dapat ambulant lang, no? From the word ambulant means may gulong. Pagka paalisin sila, makakaalis sila agad-agad. Kasi nga may gulong. So ulitin natin ha, it's POV. Kakabalik mo lang sa Davao City after 10 years na ikaw umalis. So ito na yung itsura ngayon. So anong pitsa ba ngayon? No? It's 2025. So ibig sabihin umalis ka ng Davao City 2015. So ibang itsura ng Davao City in 2015 at iba na itsura ngayon. Pero yung mga gagawian, ginagawa ng mga taga Davao, parehas lang na pinakaiba. For example yan, sa cellphone sila habang nasa kalsada. Kung sa ibang mga metro cities pa yan, wala na. Upload na yung gamit nila. Diba? Oo, nagmumotor pa mga snatcher sa may kamay nilaan. Ako, delikado doon. Nung ako yan doon, tinuruan pa kami ng taxi driver na kapag ka naglalakad daw kami sa gilid ng kalsada, particular sa City of Manila, pag lalakad daw sa kalsada, huwag mo na ilagay yung iyong sling bag sa bandang portion na kung saan gilid ng kalsada. For example, gaya si mama, for instance, ito si ma'am. Yung kanyang sitting sa kanyang bag, although mali yan kasi nasa likod, pwede ko yung buksan, tapos snatch ganyan, no? So, mali yung kanyang pagkalagay. Pero yung kanyang setting sa kanyang bag na dito yung shoulder bag banda. So, very good yan. Kasi hindi nga siya mahablutan ng mga nakamotor ng mga kawatan. So, ngayon, kung ilalagay niya dito sa kabila, dito na side, so, ang bilis lang hablutin ganun. Anyway, so, lakilata dito. Kaya sa Numulog, Davao. So, ganun pa rin, no? Safe pa rin ang Davao City. Kita niyo naman sa gesture ng mga taga Davao. Naglalakad kami dito ng komportable. Diba? Cellphone, no? Hinawakan na ni Uncle na napaka tawag dito, loose, no? Hindi siya ganun ka-tight maghawak ng kanyang gamit. Kasi dito wala pangamba. Kaya ni Ma'am, makaupo si Ma'am sa kanyang tindahan. Ito yun. Yun din, tapos tatakbo. Pero, siyempre, gawin mo yan dito sa Davao. Pwede naman. Tapos sana, hindi. Tsaka, sana yung andun ako. Yung ma-witness ko rin. Kung saan na, alam nyo na, di ba? Siyempre, sarap kayang mag-contribute ng pasa at bukol, So, pwede kayo dito mga Tagalog dyan. Punta kayo ng Davao. At ibang parte ng Pilipinas. Punta kayo ng Davao. Dito kayo kung, yan o, ganyan. Kabit yung cellphone, mga ganyan. Tapos, nagkataon na andun ako. Talagang, basta may kalalagyan kayo sa Davao. Mga taga Davao City, kami dyan ayaw namin sa mga ganyang mga gawain. Ibig ko sabihin, allergy kami sa mga ganyan ng mga practice dito. So, kung mahulihan namin kayo, mahuli kayo ng mga taga Davao. Yan, talagang matagal na rin kami hindi nakapo. Hindi nakakurot, ganun. Matagal na namin hindi nakapagpangurot ng mga snatcher dito. So, try nyo pumunta sa Davao City. Yun lang so it's a POV. Yun nga na 10 years ago, ikaw umalis ang Davao. So, that's 2015. Pero ito na yung itsura ngayon, no? Mga bagong generasyon na kita natin, mga mukha ng mga estudyante. Dati tayo lang yung mga estudyante na naglalakad sa kalsada, tayo lang yung mga empleyado ng mga mall, ng kahit anong mga trabahoan, no? Tayo lang yung mga empleyado, mga estudyante, na makita dito naglalakad sa kalsada. Pero tingnan natin ngayon, ito na, no? Ibang another set, no? Of people. Ang dami na rin mga establishment na makikita natin. Ito wala naman ito dati, Burger King. As far as I remember, ito ay dating ano ba ito dati? Basta compound, tapos may mga kainan dyan, bilyaran, tapos minsan pa nga mayroon mga dyan mga bingo, longgo.
Hindi yung para ano siya, peryahan na maliit. Itong nakabakod ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin dito. Baka merong mga upcoming na projects, no? Mga development. Diba? Naglakad lang tayo. Actually, yung mga Indian, ano yan sila, hindi yan sila sumasakay dito. Ano lang sila, naglalakad lang mga yan. Oh, walking sila diretso. So, masisipag yan. Kaya sila yung mga Indian. Kung papasin niyo, napakaganda ng mga katawan nila. Napaka-lean. And skinny. Healthy. O, kasi nga ay mahilig sila maglakad. So, itong lugar na to, nilalakad lang nila. So, kung kaya nila maglakad, kaya rin natin. So sa unahan nito ay Victoria Plaza. Na soon to be closed na talaga yan kasi pagmamayari na siya. Nabili na ba daw ng ano, ng Ayala? Ayala ba o ng Ayala pala, tama. So grabe paldo ang Ayala sa Davao. So parang Makati, no? Pag sinabi kasing Ayala, agad-agad may isip natin Makati. Ngayon, eto Davao, parang second home nila ang ano, Davao City. Dami lang property dito. Meron sila sa Srila Cove, Aldea Land, Ayala. No? It's a joint ventures of ang Alcantara family. So, ano yung pangalawa? So, ito yung Abrisa de Ayala Business District. 10 hectares. Kita nyo ba yan? Yung mga gusali na yan. Abrisa de Ayala. Abrisa's Place. So, pangalawang ano nila yan, property. Ngayon, itong ano, Victoria Plaza. So, yan yung pangatlo na property nila dito. Tapos pang-apat is yung sa may Avida Tower, sa may CM Recto. Tapos, yung pang-lima ay saan ba? Avida Tower. Pang-lima ay yan, sa Toril. Toril, Davao City. Yan lang, 5 pa lang, pagkakaalam ko. Saan pa ba iba? Meron pa ba? Let me know in the comment box kung meron nga. Kung meron pa ba na iba. O, POV pa rin tayo dito ha. First time mong makapunta ng Davao City after 10 years. So, nakapanibago yung mga, ano natin, no? Mga working class personnels. Working class patawag yan. Basta yung ano, yung working. Mga working young professionals natin, no? So, dati mga bata lang yan, 10 years ago, high school, college, grade schooler, ano pa tawag dyan, K-12, senior. Ngayon, maano sila, mga young professionals na sila. Sila ay mga, isa na sila sa ano, magiging ano, backbone of economy ng Pilipinas. Kasi yan, natatrabaho sila, no? Nagiging ano sila, pillar of the society. Kasi natatrabaho, isa sa gumagawa, no? Workforce para sa kumpanya, sa isang korporasyon. Tapos sumasahod sila, yung sahod nila pinanggastos din yung pang ano, no? Pambili pagkain, pambuhay sa ng pamilya, mga breadwinners, mga padre de pamilya. Oh, and of course, lalayo pa ba tayo? Yung tax na kinukuha sa sahod nila. Oh. So napalaking lang ano, napalaking tulong, contribution ng ating mga young professionals para sa mga buhaya ng mga kongresista. Diba? Ayos maglakad, no? Dire-diretso lang. So yung binabaan natin na multi-cab, eh wala, doon pa rin sa Gaisano Mall, no? Stranded pa rin siguro doon. Naghahanap ng pasahero o nag-aantay. Pero tayo dito, continuous na ang lakad. Tinatawag na slowly but surely. May ganyan pa dito, ang galing, no? So safe lang ang Davao City. Okay, POV pa rin tayo dito, ha? Yan, dating diskuhan ngayon ay hindi na. Para yan, coffee shop. Okay. POV pa rin tayo dito. First time na makapuntang Davao after 10 years. Victoria Sports. May kinalaman ba to sa Victoria Plaza? Ayan na, Victoria Department Store. So parang nilipat dito. Hindi ko pala alam kung sino may-ari ng Victoria Plaza. Taga Davao ba? Is it Chinese? Kasi
Kasi parang wala silang ibang business, no? Hindi man lang sila nag-expand at nag-venture na ibang lugar. I mean, nagpunta sa ibang nag-venture out for another location in another set of business. Diba? Unlike sa NCCC, na napakadami nila sa Mindanao. And in fact, meron sila sa Luzon, no? The first ever NCCC na matatagpuan sa Luzon and first ever NCCC na matatagpuan outside Davao ay ang Plato Princesa City, Palawan. That's NCCC, di ba? So meron sa Surat, Cotabato, Mindanao, marami. Quezano Mall, siyempre Quezano Mall, Cebuano. NCCC na tayo na we're talking about. Davao City, homegrown conglomerate. So it's NCCC and Victoria Plaza. So si Victoria Plaza, wala siyang ibang business outside Davao City. POV pa rin tayo dito. POV first time mo sa Davao City after 10 years. So sa portion na to dito, marami tayong mga makikita Indian nationals. Yan po yung mga estudyante na galing sa India. Mga scholar daw yung mga yan. Parang subsidized by India government. So sila yung mga piling mga matatalino. Although matatalino in general I mean, I don't know kung in general ba, pero pansin ko talaga ang talino. Kahit nga sa mga YouTube tutorials, diba? Mga gadgets, tutorials, paano mag-unlock, it's Indian. Basta wala kang kada open mo talaga, kada search, kada type mo sa search bar ng YouTube para sa mga tutorials, yung mga how to na mga content. So talagang Indian agad-agad yung pinaka at least first 10 suggested. So grabe yung talino nila when it comes to technology, gadgets. It's Indian. Okay, POV pa rin tayo dito. First time sa Davao City after 10 years. Ibig sabihin dito ka last 2015 at ito na yung hitsura ng lugar. So maaaring nagkakaroon ka na ng parang paninibago sa mga nakikita. Kung i-compare mo Davao City 10 years ago versus Davao City ngayon, talagang makitaan mo ng pinagkaiba, no? So number 1 dyan yung dami ng sasakyan, traffic situation, congestion. Tapos pangalawa yung movement ng mga taga Davao, yung mga tao sa Davao parang nagmamadali na, no? Dati kasi hindi mo naman makitaan ng ganyan na pagmamadali, para lang siya, para ang nangyari is super slow motion lang nung araw. Ngayon na siya, bali mabilisan na, no, kung kumilos. Nagmamadali na lahat. Ayun, may mga doggy. Okay, sandito na tayo sa Victoria Plaza, malapit. Jollibee. Ayan, wala pa yun ng araw. 7050, ay, andyan na pala. Andyan na ba yan? Hindi ako masyadong pansin. Kasi yung Jollibee na pinupuntahan natin dati ay San Pedro. Sa tapat ng City Hall of Davao. Diba? So, napaka-smart ng pinili natin, no? Na ang desisyon natin na maglakad na lang kaysa sa sakay niya. Ilit yan, no? Siksikan. Ilit yan, sikip, lagkit. Although hindi ba ganun kalagkit, pero mainit talaga eh. Parang ventilated naman siya. Pero dahil nga sa siksikan, talagang stressful masyado. So, andito tayo, no? Ano bang, yun nga, POV. First time mo sa Davao City after 10 years. So, ito na yung makikita natin dito. Ito yung hitsura ng syudad. So, may mga lugar na bago ang mga establishments. May mga tao na bago ang mga hitsura. At dumami ang mga Indians. Oo. Tapos yung mga young professionals natin is mga young working professionals. Marami na rin sila, no? So, ulitin ko nga, dati tayo yung mga naglalakad, or ikaw, no? Kayo, na mga estudyante naglalakad dito sa lugar. Kayo yung mga dati natatrabaho as OJT sa mga kumpanya.
Kaya yung dating mga empleyado na naglalakad pa uwi ng eskwela. Empleyado na naglalakad pa uwi ng bahay. So this is it. Thank you for watching. So it's Davao City. POV. First time mo sa Davao City after 10 years.